Hello po, ako po si Pastor Andrew ng Golden Creek Outreach at kasalukuyan din pong namamastol sa mga security guard sa Timberland. So ako po naniniwala sa mga sumusubaybay ng araw-araw na pagpapala at ako po naniniwala na patuloy naman po kayong pagpapalain ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito. Tunay nga po, Panginoon, napakadakila mo po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa na sumusubaybay sa araw-araw na pagpapala. At higit sa lahat, salamat, Lord, sa iyong mga salita namin pong mapapakinggan sa umaga pong ito. Ito, O Diyos, ay magbibigay ng word of encouragement sa bawat isa na nanonood sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, ay tungkol po sa how to overcome trials. Yan. So, sino po dito yung walang problema? Sabi nga, habang tayo po ay nabubuhay, kalakip na po yung problema, kalakip na po yung trials sa ating buhay. So, kaya lang, paano po natin ma-overcome yung mga pagsubok na yan? Sa buhay natin ay hindi po tayong pwedeng pumili kung ano yung mga trials sa ating buhay. Sabi nga, saan ba tayo madalas sinusubok sa ating buhay? Minsan sa pamilya, di po ba? Kahit mayaman o mahirap, talagang wala pong exempted sa problema. Pangalawa, sabi nga, yung sa business, kahit malago, yung business natin o kaya medyo malit na business, may problema din po yan. Dahil po ako dati ay isa rin din pong businessman by the grace of God. So bago po nag-pandemic, sinara po namin yung negosyo namin. Kala namin, wala na kaming source of income dahil sarado na nga po yung business namin. Yung pala, iba yung kalooban ng Panginoon. Habang lumipat yung business namin sa bahay, lalo po kaming pinagpala. Kaya minsan, nung pandemic nga, hindi daw po lahat ay pinagpala sa mga negosyo. So, paano nating ma-overcome? At higit sa lahat, yung gaano ba tayo madalas dinadalaw ng mga pagsubok, maging po minsan sa physical, sa kalusugan po natin, di po ba? Ang hirap kaya kumilos kung mayroon po tayong nararamdaman. At sa financial, ganoon din po sa financial po natin. Pagka medyo shortage na po tayo, parang awkward pag pinagmamalaki po natin na mayaman si Lord natin, pero tayo naman po ay kinakapos, parang awkward, di po ba? Pero pag pinagmamalaki natin ng Panginoon ay mayaman, mayaman din po tayo. So, amen? So, sabi nga po dito sa Joshua chapter 1, verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yan. So, sabi nga, mayroon po tayong tatlong bagay kung paano po natin ma-overcome yung mga pagsubok, yung mga trials natin sa buhay. Yan. Alam naman po natin na yung pamilya natin, kumisan yan yung kahinaan natin pag tayo ay sinusubok. So, alam niyo po sa pamilya po namin, yung kinagisnan kong pamilya. Pag nag-aaway yung mga magulang namin, minsan yung nanay namin, umalis ng bahay. Yung merong term na, saan pumunta nanay mo? Naglayas. Kasi meron silang misunderstanding kay tatay. Yan. Nakaka-relate ba kayo? Kaya pag meron kayong problema sa pamilya, hindi yun nakukuha sa palayas-layas. Hindi rin nakukuha sa pamukmuk-mukmuk. Yan. Kaya number 1 daw po sinabi po ng Panginoon, have not I commanded you. Sabi nga number 1, para ma-overcome po natin yung mga pagsubok natin sa buhay, be strong. Kailangan daw po natin magiging matatag para maharap natin ang mga trials sa buhay. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Pag dumating daw po yung mga trials sa buhay, kailangan po natin ang magpakatatag. Kaya, sister, brother, kung ano man yung trials na mayroon ka ngayon, kailangan mong magpakatatag sa presensya ng Panginoon. Amen. Pangalawa, yan, do not be discouraged. Huwag daw po tayong madismaya. Kaya minsan, normal mo itong trials na ito, tagal-tagal lang, parang paborito ako itong pagsubok na ito.
Mga tipong ganon. Kaya sabi nga, yung mga pagsubok na yan, pag hindi daw po tayo madi-discourage, ito po yung trials para tayo daw po ay tumatag yung ating pananampalataya. Ang mga trials, isa pong kaparaanan para lalong tumibay yung ating pananampalataya. At ang pangatlo, ito yung maganda, na pangako ng Panginoon pag meron po tayong pagsubok sa buhay. Sabi niya, God will be with you wherever you go. Ang Diyos daw po ay kasama natin kahit saan tayo pupunta. Kung meron kang matinding problema, pumunta ka sa kwarto, manalangin ka, di ba? Sabi mo, Lord, ito yung aking sitwasyon ngayon. Inilalapit ko sa inyo. Alam niyo po ba yung kwento ni Bartimeus? Si Bartimeus ay isa po siyang bulag, di po ba? Nung nakita po ng Panginoon na nandun sa paligid, sabi niya sa kanyang mga alagad, dalhin niyo siya dito. At ano yung unang tanong ng Panginoon kay Bartimeus? Sabi po ni Lord kay Bartimeus, what can I do for you? What will I do for you? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Marahil, tinatanong din po ng Panginoon sa atin. Meron tayong personal na tanong ni Lord sa buhay natin ngayon. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, ano man yung tinatrabaho mo ngayon, nakikinig ka, alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo ngayon. Maaring tinatanong din po ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Kulang na lang sabihin ni Lord yung pangalan mo, anak, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Diba sabi ni Bartimeus, Lord, gusto kong makakita. Pwede rin natin sabihin, Lord, gusto kong ma-restore yung aking family. Gusto kong ma-restore yung aking negosyo. Gusto kong gumaling, Panginoon. Di pa yun yung kahilingan ni Bartimeus na siya po ay makakita, gusto niyang gumaling. Amen po ba? Ano pong sabi ng Panginoon? Bilang pagtatapos, sabi ni Lord kay Bartimeus, ngayon pinagaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Ngayon sabi naman ni Lord sa buhay natin, sabi mo sa pangalan mo, ngayon, Andrew, na-restore na yung family mo. Ngayon, Andrew, yung business mo ay lalong lumago. Amen. So tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, idulog natin sa Panginoon kung ano man po yung ating pinagdadaanan. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa, mga kapatiran namin na nanonood ngayon sa araw-araw na pagpapala. Panginoon, ano man po, Panginoon, ang kanilang suliranin ngayon. Nakikita mo, o Diyos, ang kanilang sitwasyon. Lord God, yung tinanong mo po kanina, yung iba gusto nilang ma-restore yung kanilang pamilya, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na yung nangangailangan ng family restoration, habang siya po, Panginoon, ay nakikiayon, nakikisama, Panginoon, sa panalangin ito, dalangin po namin, Lord, na mangyayari na marirestore ang kanilang pamilya. Maging po, Panginoon, ang kanilang business, Panginoon, yung pinanggagalingan po, Lord, ng kanilang source of income. Dalangin din po namin na ito din, O Diyos, ay manumbalik at mas malakas pa sa dati. Salamat din, Lord, kung meron pong nangailangan ng physical healing. Salamat, Panginoon, sa pamagitan ng programang araw-araw na pagpapala ay marami pong naaabot at sila po ay gumagaling. Panginoon, maingat naming ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.